Mapagpalang umaga po, mga kapatid. Amen. Salamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng magandang araw ulit. Hindi lagi makulimlim, hindi laging malungkot yung panahon. Pero pagkasama natin si Kristo, laging masaya. Amen? Smile na. So, umagang ito, gaya ng ating, ano yung lesson natin last week? It's about freedom. Tama po? Sinong nakinig nung nakaraang linggo? Freedom. Malaya na ba tayo? Amen. Okay. Sige po, samahan niyo po akong buksan ng aklat ng Lucas, chapter 4, verse 16 to 19. So he came to Nazareth, where he had been brought up. And as his custom was, he went into the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And he was handed the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, "The Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He sent me to heal the brokenhearted, to proclaim liberty to the captives, and recovery of sight to the blind, to set at liberty to those who had oppressed." Verse 19, to proclaim the acceptable year of the Lord. Amen. Sabi po sa Tagalog, pumunta si Jesus sa Nazareth, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan, 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito, "Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga mahihirap ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya, at sa mga bulag na sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inapi, at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon." Amen. Malinaw po. So, let's pray muna. Father God, we thank you. We honor you, Panginoon, sa mga salitang ito. Salamat, Panginoon, sa kapahayagan ng iyong mga salita. Lord, I pray na buksan mo, Panginoon, ang puso at spiritual ears, spiritual eyes ng iyong mga anak, Panginoon, upang aming maunawaan, Panginoon, ang mga salitang ito. Maunawaan namin, Panginoon, ang mga nais mong sabihin sa bawat isa sa amin. Lord, welcome your presence this day, God. Maghari ka, manguna ka. In Jesus' mighty name we pray. Amen. So, malaya na tayo. Diba? Sabi nga, madalas nating marinig na ang kasabihang, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Amen? So, kung malaya ka na, ibig sabihin, nasa sayo yung Espiritu ng Diyos. Kasama mo. Amen ba? Amen. Sabi nyo kanina, malaya na kayo eh. So, kasama natin yung Espiritu ng Diyos. Amen? Alam ba natin na dito sa mundo na kinatatayuan natin, mayroong tatlong klase ng tao? Tatlo. Alam po ba natin yon? Hindi niya alam. Sino nakakaalam ng una? Unang type ng tao dito sa mundo. Unang klase ng tao dito sa mundo, natural man. Natural na tao. Natural. Diba? Knows nothing about God, or sabihin na natin, alam niyang may Diyos, but he keeps on ignoring God. That is the first type of person. Natural man. Amen? Natural. Natural lang. Sa mundo natin, maraming ganon. Diba? Ay, hindi ako mag-ano dyan kasi reliyon lang yan, nagpapayaman lang yung mayaman lang yung pastor nyo. That is the natural man. Yan yung katangian ng isang natural na tao. Pangalawa, Spirit-filled Christian. Ayan. Taas ang kamay. Wala. Spirit-filled Christian. Sila yung mga taong kagaya nyo, namumuhay
kasama ang Espiritu ng Diyos. Marunong sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Kaya nga, Spirit-filled Christian kasi nabubuhay siya ayon, diba? Ayon sa kagustuhan ng banal na Espiritu na naghahari sa buhay niya. Dalawa. Ano pangatlo? Ano yung pangatlo? Ano yung pangatlo, mga kapatid? Guess na yan. Number 3, carnal Christian. Natural man, Spirit-filled Christian, at carnal Christian. Sino yung mga carnal Christian? Kilala nyo yun eh. Diba? Lingon sa kanan. Lingon sa kaliwa. Carnal Christian knows about God, knows the truth about God. Ang problema, most of the time, disobey the Holy Spirit. That is the carnal Christian. Diba? Kristiyano sila, yun ang tawag ko dyan ganito. Ang tawag ko dyan ganito, Kristiyano sa labi, pero hindi sa puso. That is the carnal Christian. Kristiyano daw sila, pero pagdating sa labas, doon mo makikita kung talagang ipinapamuhay nila yung pagiging Kristiyano. Diba? Alin tayo doon? Sabi nyo kanina, malaya na kayo. So kung malaya na kayo, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. So ibig sabihin, nandun tayo sa pangilan? Pangalawa. Amen. Doon sa tatlong klase ng tao, meron silang common denominator doon sa tatlong klase ng tao. Siguro naman alam nyo na kung ano yon. Siguro naman alam nyo na. Ano yung common denominator ng tatlong klase ng tao? The common denominator nilang tatlo is Jesus. Bakit? Si Kristo namatay para doon sa natural man. Si Kristo namatay para doon sa spirit. Kaya nga siya naging Spirit-filled Christian eh. Dahil nalaman niya na may Kristo na namatay para sa kanya. At si Kristo namatay para din doon sa carnal na Christian. Yun yung common denominator nilang tatlo. Okay? So si Kristo, walang pinipili kung sino, basta siya para sa lahat. Amen? Jesus died for all of us para tayo magkaroon ng kalayaan. Yun nga, sinabi nyo kanina, I am free. Diba? Para magkaroon tayo ng kalayaan. Mula nang tanggapin natin ang Panginoong Hesus, although meron na tayong kalayaan nung hindi pa tayo Kristiyano, pero mas naging malaya tayo when we receive Jesus as our Lord and Savior. Tama po ba? Amen. Bakit? Kasi nga, nalaman natin yung totoo. Diba? Nung tinanggap natin si Kristo, kasama sa tinanggap natin ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? John chapter 14 verse 26. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko. Ang linaw po. Diba? Ang linaw. 1 Corinthians chapter 2 verse 12, ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kalooban niya. Diba? So kung nung tayo hindi pa Kristiyano, malaya na, mas lalo tayong naging malaya nung tinanggap natin si Kristo dahil sa patnubay ng banal na Espiritu. Amen? Dahil sa patnubay ng banal na Espiritu, nalalaman natin araw-araw kung ano yung tama at mali. So nakakaiwas tayo dun sa mali. Tama po ba? O mas lalo pa natin ginagawa yung mali. Kasi nga, hindi, Kristiyano naman ako, patatawarin naman ako ni Lord. Diba? Nagiging abusive tayo. At dahil sa tulong ng banal na Espiritu, pinapaalala niya sa atin, diba?
na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos. Diba? Tao lang tayo, hindi tayo perpekto. Hanggat nandito tayo sa mundo, makasalanan tayo. Pero by the grace of God, pinaguide tayo ng Holy Spirit para na iiwas tayo dun sa mga bagay na nagdudulot sa atin ng kasalanan, na naglalagay sa atin sa pagkakasala. Amen po? John chapter 8 verse 32, makikilala nyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen. Diba? Sa tulong pa rin ng banal na Espiritu ng Diyos yun. Kasi nga, kung wala yung banal na Espiritu ng Diyos sa atin, hindi natin makikilala, hindi natin malalaman yung katotohanan. Siguro naman, nararamdaman pa natin. Nararamdaman pa natin yung patnubay, yung paggabay ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin sa araw-araw. Amen? Kasi kung hindi natin nararamdaman yon, sabi nga ni Sister Neng kanina, wala tayo dito ngayon. Diba? Wala tayo dito ngayon. At hindi natin hinahanap yung presensya ng Diyos. Pag wala na yung patnubay, wala na yung paggabay sa atin, nararamdaman natin na malayo na tayo sa presensya ng Diyos, matakot na tayo, kapatid. Baka hindi na tayo Kristiyano. Diba? So kung malaya na tayo, ba? May tatlong bagay na doon sa verse kanina, may tatlong bagay na kung ano yung pinalaya sa atin ng Diyos. Una, pinalaya tayo ng Diyos mula sa pagkabihag ni Satanas. Amin po? Doon sa binasa natin kanina, Luke chapter 4 verse 16, verse 18, Dars. To proclaim liberty to the captives. Sa ayaw at sa gusto natin, nung pinanganak tayo dito sa mundo, bihag tayo ng kasalanan, bihag tayo ni Satanas. Amin po? Bakit? Sa paanong paraan? Sa paanong paraan tayo bihag? Sa paanong paraan tayo bihag? Dahil dun sa minana nating kasalanan. Minana nating kasalanan kay lolo at lola. Diba? Ano yun? Ano yung kasalanan na yun? Disobedience. Yan yung unang kasalanang ginawa ng tao, disobedience. At dahil dyan sa unang kasalanan, marami ang napahamak, marami ang namatay. Diba? Romans chapter 5 verse 12, dumating ang kasalanan sa mundo dahil sa paglabag ni Adan sa utos ng Diyos. At dahil sa kasalanan, dumating ang kamatayan. Kaya lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao dahil nagkasala ang lahat. Malinaw. Nung hindi pa natin tinatanggap si Kristo bilang Diyos natin, makasalanan tayo. Bihag pa tayo ni Satanas. Diba? Disobedience. Simple lang yun. Simple lang yung pag-disobey, pero malaking impact. Diba? Disobedience, refusal or neglect to obey. Sabi nga. Diba? Simple lang. Yun lang na magugas ka na ng pinggan. Ayoko. Disobedience. Diba? Mas gusto ko mag-ML. Diba? Gusto ko po kasi maging online streamer. Wow. Kaya piniperfect ko yung pag-EML. Kaya huwag niyo muna akong istorbohin, ma. Wow. Disobedience. Ngunit, diba? Mabuti pa rin yung Diyos, di ba? Mabait pa rin yung Diyos. Sa kabila ng pag-disobey ng tao, pinakita niya pa rin yung pag-ibig niya sa atin. Sa pamamagitan ni Kristo. God showed us His love through Christ. Ano bang ginawa ni Jesus?
Di ba? Sacrifice his life. Diba? Kaya lagi ko ang sinasabi, tayong lahat tinubos ng dugo ni Kristo sa cross ng Kalbaryo. Diba? Walang ibang mag-o-offer ng kanyang buhay sa mundong ito maliban si Kristo lamang para sa buhay mo. Kaya umayos ka. Umayos ka. Pinalaya tayo ng Panginoong Hesus sa pagkakabihag. John chapter 8 verse 33, kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, kayo nga ay magiging tunay ng malaya. Diba? Kung ang anak, sino ba yung anak? Si Jesus. So ibig sabihin, si Jesus yung nagpalaya sa atin. Nagpalaya sa pagkakabihag ni Satanas. Inagaw niya tayo kay Satanas. Inagaw niya tayong muli. Diba? Kasi nga anak niya tayo eh. Diba? Alam ba natin na anak tayo ng Diyos? Bakit? Bakit? O sige nga, kung talagang alam niyo, bakit? Ha? Bakit? Bukod kay Jesus, bakit? Bukod sa ginawa ni Jesus. Simple lang. Ha? Sa creation pa lang eh. Kung hindi ka anak ng Diyos, hindi ka create. Ano bang sabi sa creation? Let's make the man in our own image. Oh, 'di ba? Kaya anak ka ng Diyos. Kaya kung anak ka ng Diyos, umayos ka. Diba? Sabi nga nung kanta natin, umayos ka, umayos ka, umayos ka. Palakas ang palakas eh. Lumaya na tayo, di ba? Pinalaya tayo ni Kristo. Inagaw niya tayo kay Satanas. So kung inagaw niya tayo, panindigan natin na malaya na tayo. Diba? Isabuhay natin na malaya na tayo. Inagaw ka na nga, ibabalik ka pa. Gusto mo uling maging bihag? Ang hirap kaya maging bihag. Ha? Pag bihag ka, wala kang kalayaan. Diba? Buti kung hindi ka pahirapan. Buti kung ikulong ka lang. Di ba? Ay paano kung yung kagaya ng mga napapanood natin sa pelikula na tinotorture pa? Oh, sa pilitang pinagtatrabaho. Hindi pinapakain pero sa pilitang pinagtatrabaho. Di ba? Oh, pero dahil sa kabutihang loob ng Diyos, anong ginawa? Tinubos tayo sa pamamagitan ni Kristo. Tapos ikaw babalik ka lang? Wag ganun. Ha? Mawa ka na sa katawan mo kasi wala nang tutubos pa ulit sa'yo. Tanging si Kristo lamang. Doon sa pagkakabihag natin kay Satanas, doon sa pagkakabihag natin mula kay Satanas, kasama sa kalayaan natin, ang kalayaan sa kahirapan. Di ba pagbihag ka, mahirap. Mahirap ang buhay. Di ba? Kaya nga maraming refugee, di ba? Gusto nga nila gawing refugee camp yung Pilipinas. Diba? Kasi mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay doon sa may gera. Diba? Mahirap. Kaya pinalaya tayo ni Kristo sa kahirapan. Diba? Hindi, bukod sa pagkakabihag, pati doon sa kahirapan, kinuha niya tayo. Inahon niya tayo doon sa kahirapan. Deuteronomy 31 verse 8. The Lord and the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear or dismay. Diba? Si Yahweh ang mangunguna sa iyo, sasamahan ka niya. Hindi ka niya bibiguin o pababayaan man, kaya't huwag kang matakot upang hinaan ang loob. Diba? Kahirapan lang yun. Ha? Kahirapan lang. He will not leave you nor forsake you. Kung hindi ka iiwanan Diyos, bakit ka maghihirap? Diba? Ang problema sa tao, ito ang problema sa tao. Ha? Ang problema sa tao, Kristiyano na daw, pero yung standard na sinusunod, standard ng mundo.
Tama, mali? Ha? Wala kaming kotse, kaya mahirap kami. Wow! Oh. Ibig sabihin, standard na ng mundo ngayon, pag may kotse ka, mayaman ka? Oh. Sige nga. Yun yung nagiging, kahit na Kristiyano, yun yung nagiging problema. Double standard. Majority na nasusunod standard ng mundo. Di ba? Yun eh. Hindi na, nakakalimutan natin yung standard ng Diyos. Ano sabi? Matthew 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Tapos susundin mo standard ng mundo. Oh. Diba? Sabi sa Luke chapter 6 verse 20 to 21, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dukha sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawanan. Oh. Susundin mo pa rin ba yung standard ng mundo? Diba? Huwag ganun. Kung ang standard ng mundo ang susundin natin, magkakasala at magkakasala tayo. Wala kang kalayaan. Ha? Bakit? Doon pa lang sa sinabi mo sa Lord, Lord, your will shall be done. Standard ng mundo yung sinusunod mo. Paano naging will ni Lord yun? Bilang Kristiyano, sundin natin kung ano yung standard ng Diyos. Ano yung standard ng Diyos? Nandito sa Biblia. Nandito na. Paminsan-minsan buklatin din natin. Minsan-minsan buklatin din natin. Nandyan ang standard ng Diyos. Kasi kung hindi natin bubuklatin yung Biblia natin, standard ng mundo yung susundin natin sa araw-araw natin buhay. Diba? Ano yung standard ng mundo? Dapat lagi ako maganda. Diba? Dapat lagi ako naka-makeup. Kasi ang pamantayan ngayon, pag naka-makeup ka, maganda ka. Diba? Sabi nga nung ate ni Mrs. Okay lang daw. Kasi at least sa filter, gumanda daw. Salamat daw sa filter kasi gumanda. Diba? Standard ng mundo yung sinusunod. Pero yung standard ng Diyos, nakalimutan. Amen? Standard ng Diyos yung sundin natin. Bakit? Pag nasa langit na tayo, mga kapatid, ang pangako ng Diyos, sa langit tayo, wala ng kahirapan. Wala ng sakit. Amen? Wala na. Anong gagawin natin doon? Magpupuri na lang tayo sa Diyos. Diba? Magpupuri na lang tayo. Araw-gabi. Kaya, dito pa lang, pinapractice na tayo. Kasi yun yung gagawin natin doon. Ngayon, kung dito pa lang, tinatamad na tayo, paano tayo? Mas lalo tayo. Doon, maghapon, 24/7. Oh. 24/7, 365. Ay, dito pa nga lang Tuwing linggo na nga lang. 30 minutes pa nga lang yung praise and worship natin. Katagal naman magpaawit natin siya. Di ba? Napapagod agad tayo. Kasi standard nga ng mundo yung sinusunod natin. Hindi yung standard ng Diyos. Bakit? Kaya sinasabi kong huwag yung standard ng mundo ang sundin natin. Ano sabi sa Hebrews 13 verse 5? Huwag kayong magmukhang pera at masyahan na kayo sa anumang nasa sa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan, ni pababayaan man. Diba? Hindi ko sinasabi na hindi natin kailangan ng pera. Kasi sa panahon natin, kailangan natin ng pera. Hindi tayo makakakain kung hindi tayo bibili ng pera. Diba? Pero anong sabi? Dars. Hebrews 13 verse 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have, because God said, never will I leave you, never will I forsake you. Free from love of money. Bakit? Pag mahal mo yung pera, makakalimutan mong may Diyos. Diba?
Yan yung totoo. Yan yung standard ng mundo. Diba? Ang standard ng mundo, pag wala kang pera, wala kang say. Tahimik ka dyan. Tsupe ka dyan, tsupe. Oh. Marami akong pera, kaya akong dapat masunod. Ha? Marami akong pera, kaya akong paniwalaan nyo. Pero sinasabi ko sa inyo, kawawa yung tao na yon sa harapan ng Diyos. Bakit? Ang gino-Diyos niya yung pera niya eh. Maswerte ka pa rin kasi may Diyos kang pinagkakatiwalaan na siya yung magpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. Diba? Yun eh. Hindi natin kailangan ng maraming pera. Makontento lang tayo sa kung ano yung binibigay ng Diyos sa atin. Diba? Yun eh. Nakatikim lang tayo minsan ng Jollibee. Gusto natin, araw-araw nasa Jollibee na tayo. Kaumay kaya? Nakatikim lang tayo ng Shakey's na pizza. Gusto natin, araw-araw, Shakey's na pizza yung ano natin. Snack natin. Oh. Nakita natin, Starbucks coffee, mukhang masarap yan. Sinasabi ko sa inyo, hindi. Mas masarap pa yung kape ni Sister Glenda. Starbucks na coffee. Ang mahal-mahal, pero yung 400 kay Sister Glenda, isang buwan mong kapihin, hindi mo maubos. Pero yung 100 plus na Starbucks, sabi sa inyo, baka itapon nyo na lang. Kala nyo, masarap? Naku. Sabi lang yun. Alam nyo kung bakit yung nagmumukhang masarap yung mga umuupo sa sa Starbucks? Ha? Hindi yung kape ang binabayaran nila doon. Yung pag-i-stay nila kasi matagal maubos talaga yung kape na 100 plus. So ang gagawin nila doon, uupo sila ng matagal para makakonect sa wifi. Yun talaga yun. Hindi naman yung kape. Yung wifi lang yun para mabawi nila yung 100 plus nila. Pero yung lasa ng kape, naku, sabi ko sa inyo, masarap pa yung kape ni Sister Glenda. Sarap pa nga yung 3-in-1 at tag-sampo eh. Diba? Kaya huwag nyo nang pangarapin tikman yung Starbucks. Huwag daw nating mahalin yung pera. Diba? Huwag nating mahalin. Kasi yun nga wala pa tayong pera eh. Nakakalimutan na nating may Diyos eh. Yung pa kayang may pera na tayo. Ha? Gayahin natin si Haring Solomon. Anong hiningi ni Haring Solomon sa Diyos? Karunungan, hindi kayamanan. Diba? Kasi pag kayamanan, maraming magpipail. Maraming nagkakasala sa kayamanan. Sa panahon natin, yan yung problema ngayon. Money, fame, pag meron ka niyan, ikaw talaga ang bida. Lahat kaya mong gawin. Diba? Pero iisa lang ang hindi kayang gawin.